Maraming magulang na OFW na nagpapaaral sa Pilipinas ang matutuwa dito, or kahit hindi man mga OFW. Dahil guys, marami na sana mga bata or anak ng mga OFW ang graduate na ngayon at may trabaho na sana kung wala ito. Dahil sinusulong ngayon ni Senator Peter Alan Cayetano na ibalik na yung dating curriculum or sistema ng pagtuturo sa mga eskwelahan, na dapat ibalik na sana yung hanggang 4th year na lang ang high school at after nun ay college na. Dahil kahit sa ang kumpanya naman ay diploma pa din naman ang labanan. Hindi naman na nakapag-aral ka ng K-12 ay mataas agad ang sweldo mo or mataas agad ang position mo sa isang kumpanya. So ang labanan dito ay diploma pa rin. Kasi guys, sayang lang yung 2 taon ng mga estudyante at yung 2 taon na gastos ng mga magulang, pero pareho lang naman ang labanan. Kaya kapag napatupad ito ni Senator Alan Peter Cayetano, ay maraming magulang ang matutuwa sa kanya at makakabawi na siya sa 10,000 bawat pamilya. Gusto nang ipatigil ng ilang senador ang K-12 program dahil wala naman umano itong naiambag sa kalidad na edukasyon. Hirit nila ibalik na sa lumang curriculum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Si Mean Corvera sa balita. Nais ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik na sa lumang curriculum ang sistema ng pagtuturo sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa. Ayon sa senador, hindi nakatulong ang K-12 program para itaas ang kalidad ng edukasyon. Katunayan, nagkaroon anya ng learning poverty sa Pilipinas mula nang ipatupad ang K-12 program. Sa budget hearing sa pondo ng Department of Education, tinukoy ni Cayetano ang World Bank report sa East Asia sa sektor ng edukasyon na nagsasabing sa bawat 10 batang Pilipino hindi marunong magbasa at intindihin ang detalye ng kanyang binabasa. Sa Amerika, it's in high school, may driving school. With K-12, dapat meron tayong ganon. Sa Germany, accountants and accounting assistants, they don't have to go to college. Pag-graduate ng high school, sa atin ba may kumpanya na as a general rule, as an exception, yung sobrang galing kukunin nila, di ba? So naging overgrown na practical arts at saka home economics yung atin tracks. Yung sports high schools natin, meron ba silang Meron ba silang oval? Meron ba silang football field? Meron ba silang high performance gym? Wala. Ang usapan dun sa tracks, yun ang promise nung K-12. Sabi ng senador, ito'y dahil sa umikling oras ng klase, lalo na sa mga public schools. Sa ngayon, maraming eskwelahan, partikular na sa Metro Manila, ang shifting ang oras ng klase. Sa datos ng DepEd, aabot sa 2,814 na mga eskwelahan ang nagpapatupad ng 2 hanggang 4 na shift na klase dahil yan sa kakulangan ng classroom. Mayorya rito na sa Metro Manila at Calabarzon Region. Sabi ni Cayetano, bukod sa maikling panahon sa pag-aaral, masyadong expose ang mga kabataan sa gadgets at social media. Mungkahi ng senador, paglaanan ng mas malaking pondo ang sektor ng edukasyon dahil ito ang mag-aahon sa kahirapan ng mga Pilipino. Na in crisis talaga ang Philippine education. Kung hindi po tayo magbabago, instead of better jobs for our OFWs at instead of mas kokonting mag-abroad, baliktad mangyayari. Mas maraming mag-abroad at ang makukuhang klase ng trabaho ay yung trabahong mas maliliit ang sweldo at mas delikado para sa ating kababayan. So if we don't sound out and fix that crisis now, we're in trouble in the next 10-15 years. Depensa naman ng DepEd, tinutugunan nila ang krisis sa edukasyon kasama na ang training sa mga guro. Pero kailangan ng suporta at mas malaking pondo para magawa ang reforma sa edukasyon sa Pilipinas. They are currently reviewing different models for K-12, and that actually includes a model which would be like K-10 plus 2. What? Pero parang may narinig akong na gagawin lang daw na K-10 plus 2. What? So ano yung pinagkaiba nun? Pareho lang naman. Pinagulo ko lang tayo ng mga nasa gobyerno. Kaya nga napakaraming Pilipino ang gusto mang ibang bansa dahil sa taas ng qualification sa Pilipinas. Pero yung sahod ay hindi naman tumataas. Pero dito sa ibang bansa guys, basta willing to learn ka, willing to train, ay pwede kang maging manager in the future, lalo na kapag nagsimula ka sa baba
hanggang pataas ka ng pataas. Sa Pilipinas, nakakalungkot man sabihin na lalo na kung wala kang pinag-aralan or kung wala kang diploma, ay hindi ka aangat sa posisyon mo. Dito sa ibang bansa, basta nagsimula ka sa pinakamababa at magaling ka, willing ka matuto at masipag ka, ay pwede kang ma-promote. Dahil halos lahat naman ay matututunan mo at mapapag-aralan sa mismong actual na trabaho. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita